Labag ba sa konstitusyon yung pag-impeach ng House kay VP Sara? Tara, himayin natin. February pa ito naging issue pero ito kasi yung main point of contention ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi natuloy yung dapat sana isimula ng paglilitis kay VP Sara. Ito ay matatawag na grave abuse of discretion. Nag-decide yung Senado na ibalik yung articles of impeachment sa House para raw ma-certify ng Kamara na constitutionally sound ito. Pag niremand natin, may mangyayari. Yung argumento ni Bato ay kaparehas lang ng Supreme Court petition ni VP Sara kung saan sinasabi niyang nilabag ng House ang one-year bar rule ng konstitusyon. Ano ba yung one-year bar na yan? Basically, isang beses lang sa isang taon pwedeng mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa isang impeachable official, gaya ng vice-presidente. May 3 impeachment complaints na inihain sa Kamara noong Disyembre noong nakarang taon. Yung sa grupo ni dating Senador De Lima, yung sa mga makakaliwang grupo, tapos yung sa mga taga-simbahan. Hindi yon inaksyonan ng House at all. Pagdating ng February, nagpasa ang House ng ika-4 na complaint na may pirma ng 2/3 ng House. Ang punto ni VP, yung sinadyang pagkaantala raw ng referral ng complaints mula sa House Secretary General patungo kay Speaker Martin Romualdez na siyang nakatakdang mag-refer ng mga ito sa Order of Business sa plenaryo as required by the 1987 Constitution ay paglabag daw sa one-year bar. Ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng gobyerno sinagot yung mga paratang na yan noong Marso kasi ni-require ang Kamara ng Supreme Court. Ang sabi ng OSG, flawed yung teorya mo, VP Sara. Empowered daw ang Kamara ng Konstitusyon na mag-set ng sarili nitong mga patakaran sa impeachment proceedings. Kasama na rito yung hindi agad pag-refer ng unang 3 impeachment complaints na inihain sa Kamara noong Disyembre. Ito ay para raw mabigyan ang Secretary General ng pagkakataon na i-check kung nag-comply man lang ba sa minimum requirements ang mga reklamo. Ito raw ay para maiwasan yung pag-abuso sa one-year bar. Yung tipong may kongresista na suspiciously mag-endorse ng obviously walang kwenta o mahinang impeachment complaint na for sure ay madaling mabasura. Kasi pag nabasura, matik na may one-year immunity yung impeachable official. Eh di mas nag-benefit pa kaysa ma-hold accountable, di ba? May mga nakausap akong older House insiders, ganyan daw noong presidente pa si Gloria Arroyo. Lagi kasing may impeachment effort laban sa kanya. At kapag tapos na yung one-year immunity, nagpapaunahan daw yung mga various complainants sa Kamara na maghain ng impeachment complaint. Isa sa serial impeachment filers si Oliver Lozano. Minsan nga, naakusahan pa siya na nagko-connive daw kay GMA para maghain ng bogus impeachment complaint para mabasura agad ito at magkaroon ng one-year immunity from impeachment si GMA. Sabi pa ng OSG, at the end of the day, na-refer ba itong 3 impeachment complaints sa House Justice Committee? Established kasi sa jurisprudence na matitrigger lang yung one-year bar kapag na-refer na sa Justice Committee. Hindi naman naisumite yung unang 3 reklamo sa Justice Committee. So, hindi raw na-violate yung one-year bar. I wrote a text story with more details para sa iba pang mga argumento ng OSG at another text story para sa mga argumento ni VP Sara. Basahin nyo na lang. May mga video and text stories din ang Rappler kung unconstitutional ba ang pag-remand and other frequently asked questions. Nasa Rappler website din lahat. Senator Win Gatchalian, who voted against the motion to remand, made an interesting point. Bakit nga ba natin isasauli sa House kung pwedeng sa full trial na lang natin pag-usapan kung labag ba sa konstitusyon yung impeachment ni VP Sara? Well, basta ang malinaw, delayed ang trial kung matutuloy man, and that's a big if sa 20th Congress na, possibly after President Marcos's son in July. For more impeachment discussions, usap tayo sa Rappler Communities app.